Update natin, tuloy natin yung ating ginagawa. Ngayon, naikabit ko na yung dalawang 120k na resistor. Titingnan natin ngayon, saksak natin kung may papasok na. Kasi malaking trabaho itong ating nakaseries na 120k na resistor. Kasi siya yung mag-switch ng ating driver transistor, pre-drive transistor papunta sa ating drive transistor para sa ating regulator dahil hindi tatawid dito yung supply. Titingnan natin ngayon dito kasi ganito yon. Kanina walang power output dito sa ating secondary at walang nag-i-stack ng 300 dito. Ngayon, titingnan natin, ipapakita natin sa inyo na kung good itong resistor ay nadidrain ito at merong lalabas dito. So, titingnan natin ngayon dito, saksak natin yung sa 300, makikita nyo, saksak natin. Meron tayong 300 volts dyan at dito tayo sa secondary natin, 250 ang range natin. Tingnan nyo, meron tayong 100 volts. Tapos, nung na-plug out na natin, tingnan natin dito, yung 300, ayan o, bababa lang. Kanina, nasa 300 yan, sa 1,000 nakalagay ang range, 300 yung reading natin na na-stack, hindi nawawala dito. Ngayon, titingnan natin kung buo yung resistor dito na 120k, kung gaano kahalaga ito dito, na hindi siya gagana kung putol, kasi nga titingnan natin dito. Papakita ko sa inyo, saksak natin yung dito tayo sa ground, tapos dito tayo sa tinatawiran ng resistor. Lagay natin muna sa 300 or sa 250, sa 1,000. Titingnan natin uli, yan o, na-drain na siya. Titingnan natin yung 300, ayan, meron siyang 300 volts. Tapos titingnan natin dito, wala, kasi nasa 1,000. Lagay natin sa 50 kung merong tatawid dito sa tinatawiran ng resistor. Yan o, kunti lang. Lagay natin sa 10 para makita. Ayan o, hindi pa rin makikita siya. Wala tayong makikita dito na tumatawid ang baba na meron. Ayan o. So, meron pala, hindi lang nadiinan yung ating circuit. So, ulitin natin. Yan o, meron tayong makikita dito na 10 volts. Yan, 10 volts ang tumatawid mula dito sa 300 papunta dito sa resistor, tatawid, merong 10 volts. Ngayon, pag merong 10 volts, siyempre merong magti-trigger sa ating base ng ating drive transistor papunta sa ating main regulator para mag-switch yung ating chopper para lalabas yung voltahe dito sa ating secondary voltage lahat, low B+, low voltage at yung ating supply sa system, supply sa vertical at supply sa kanyang B+. Yan yung lalabas lahat. Ngayon, susubukan natin na ipapakita dito na wala itong 10k kasi nga yung 10k, yung 120k kasi nga 'di ba open siya. Ito putol yung isang resistor dito na ito siya putol, 'di ba? Naputol ito. So, tabi muna natin itong naputol na resistor. Baka mawala dahil yan yung ipapakita natin sa ating customer. Ngayon, isasaksak natin. Papakita ko sa inyo kung yung 10 volts kanina dito, kung lalabas, siyempre hindi, di ba? Dahil naputol nga yung resistor. At kung ano yung mangyari. Titingnan natin yung 300. Saksak natin. Merong 300. Tapos yung 10 volts, titingnan natin kung merong tatawid na 10 volts dito. Oh, 'di ba? Wala. At wala tayong secondary voltage na makukuha dito sa ating B+. Ayan o, wala.
Tapos, lahat ng voltahe dyan ay wala. Pero yung stock dito na 300, nakabunot na, hindi na nakakabit sa outlet. Ayan o, may stock. Hindi nagbabawas yan. Ayan o, hindi nagdi-drain. So, ang gagawin ko muna ay i-drain ko gamit yung plug ng ating soldering iron na filament type. Ayan, na-drain na natin. At ikabit ko siya uli para maipakita ko lang sa inyo na ganito yung nangyayari pag open at pagbuo itong mangyari. Ito, ikabit ko na, nailagay ko na at buo siya. Buo yung dalawa, 120, saksak natin. Ayan o, merong 300 pero nakikita yo bumagsak agad pagbunot ko sa outlet. Ayan o. O, diba, nakasaksak, bunutin ko. Ayan o. Biglang nagda-drop kasi tumawid na yung supply at meron ng 10 volts dito sa ating, ayan, meron ng 10 volts. Ayan o, 7 volts pala. Ayan, sobra. So 50 range ang lagay natin. Ayan o, tingnan nyo maigi. Ayan, diba, meron 10. So ngayon dahil meron na, ibig sabihin meron ng bias dito sa ating bias voltage dito sa ating sa ating base emitter. Tingnan natin. Ayan o. Ayan, so baliktad dahil naka-analog tayo. So magre-reverse yung palo ng ating pointer. So saksak natin. Ayan, 'di ba? Merong biasing. So, pag merong biasing, ibig sabihin, lalabas na yung supply natin sa secondary. Dahil nag-switch na yung ating transistor, yung main power transistor, dahil nga na trigger na siya ng ating regulator drive transistor. Ito siya. Ayan, ito siya. Yan, yung collector niya magpipitik dito sa kanya.